Ang sikat ng hapon ay ginintuan, humahalik sama dahon ng puno sa maliit na parke sa San Mateo. Para kay Ara Santos, ito ang kahulugan ng kapayapaan. Isang kapayapaang pinahirapan niya, itinago, at ipinaglaban sa loob ng 3 taon. Ang bawat sinak ng araw na tumatama sa kanyang balat ay tila isang pagpapatunay na tama ang kanyang naging desisyon. Nakahili siya sa isang bench, habang pinapanod ang isang maliit na batang lalaki na may suot na asul na sando at mount shorts. Si Leo, ang kanyang anak, ang kanyang mundo. Ang tawa ang bata habang hinahabol nito ang isang dilaw na paru-paro ay ang pinakamatamis na musika sa kanyang pandinig. Sa bawat halakha ni Leo, unti-unting nabubura ang mga multong kahapon. Dito, sa simpleng bayang ito, malayo sa kumunoy nga Makati, sila ay ligtas. Sila ay malaya. Mama, look. Sigaw ni Leo, itinuturo ang paru-parong dumapo sa isang bulaklak ng gumamala. Ngumiti si Ara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang nga mata. Ang ganda, anak. Just like you. Tumakbo pabalik si Leo sa kanya, at sa isang iglap ay nasa kandungan na niya ito, ang maliliit na braso nito ay nakayakap ng mahigpit sa kanyang leg. Amoy araw at gatas ang kanyang anak. Ito ang yakap na bumubo sa bawat basa na piraso ng kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban araw-araw. I love you, Mama, bulong ang bata. I love you more, my little star, sagot ni Ara, hinahaplos ang malambot na buhok nito. Sa sandaling iyon, wala nang mas gaganda pa sa mundo. Ang nakaraan ay isang masamang panaginip na lamang. Ang kinabukasan ay isang blangkong papel na sila ni Leo ang magsusulat, ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupo. Isang iglap lang. Isang paglingon. At kaya itong durugin. Isang lalaking nakaputing polo shirt at itim na slacks ang dumaan sa harap nila. Tila naglalakat lang ito, pampalipas ng oras, ang nga kamay ay nasa bulsa. Ngunit may kung anong pamilya sa tindih nito, sa paraan ngang paglalakat. Sa hubog ngang kanyang nga balikat. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa dibdib ni Ara. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi maari. Dahan-dahan, lumingon ang lalaki, na tila naramdaman ang bigat ng kanyang titik. At sa sandaling iyon, tila huminto ang pagikot ng mundo. Ang tawanan ng mga bata sa paligid ay naging isang malayong ugong. Ang ginintuang sikat ng araw ay biglang nawalan ng init. Si Kenji del Rosario. Ang pangalan ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan, kasama ang lahat ng alala at sakit na pilit niyang ibinaon. Ang kanyang dating kasintahan. Ang lalaking dapat sana ay pakakasalan niya. Ang dahilan ganyang patakas. Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Ang mga mata nila ay nagtakpo sa gitna ng parka. Isang tulay na bumaktas sa 3 taon ng katahimikan at mga kasinungalingan. Nakita niya sa mamata nito ang parihong pakabigla na nararamdaman niya. Gulat, pagkalito, at isang bagay pa. Sakit. Isang pamilya na sakit na minsan na rin niyang nakita. Pinilit niyang huminga. Ngunit parang ninakaw nganghin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang unang bumalik sa kanyang isipan ay hindi ang sarili, kundi ang batang nasa kanyang kandungan. Agad niyang niyakap si Leo, itinago ang mukhang bata sa kanyang dibdib, na parabang kaya nitong itago ang pagiral ng anak sa mamatang ngayon ay nanlilisik na sa kanya. Pero huli na ang lahat. Nagsimulang humakbang si Kenji palapit sa kanila. Bawat hakbang nito ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Isang hakbang. 2. 3. Ang kanyang mamata ay hindi bumibitaw sa kanya. Ngunit habang lumalapit ito, unti-unting bumaba ang tingin nito. Mula sa kanyang mamata, patungo sa yakap niyang bata, hanggang sa nakita nito ang tuktok ngang ulo ni Leo na may buhok na kasing itim at kasing kapangang sa kanya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Kenji. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas nakakayani, isang di makapaniwalang pagtataka. Namutla ang mukha nito. Bahagyang bumuka ang mga labi. Ang tingin nito ay natuon kay Leo. Na parabang nakakita ito ngang isang multo mula sa salamin. Tumayo ka. Ara. Tumagbo ka. Ngayon na. Sigaw ang isang boses sa kanyang isipan. Ngunit ang kanyang mapa ay tilam nga baka na nakabaon sa lupa. Wala siyang magawa kundi ang manatiling nakaupo. Yakap-yakap ang kanyang anak. Habang ang lalaking winasa ang kanyang mundo ay papalapit ng papalapit. Huminto si Kenji mailang talampakan mula sa kanila. Ang kanyang pahinga ay mabigat, rinig na rinig sa katahimikan na biglang bumalot sa kanilang paligid. Ang boses nito,
isang boses na minsan nang nangako sa kanya nga walang hanggan, ay isa na lamang nanginginit na bulong. Ara, sinong bata? Ang simpleng tanong ay parang punyal na bumaon sa puso ni Ara. Walang salitang lumabas sa kanyang bibi. Anong isasagot niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang batang kamuhang-kamuha nito? Umiling lang siya, isang bahagyang paggalaw ng ulo na puno ng pagtanggi at takot, habang lalo niyang hinipitan ang yakap kay Leo. Ang kanyang pananahimik ang siyang nagbigay nga sagot na kinatatakutan ni Kenji. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagong emosyon. Isang nag-apoy na determinasyon. Sa wakas ay nakahanap nga si Ara. Pinilit niyang tumayo, akay-akay si Leo, at mabilis na tumalikod. Kailangan niyang makaalis. Kailangan nilang tumakas. Gayang ginawa niya nun. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ng 2 hakbang nang maramdaman niya ang isang mainit at mahigpit na pagkakahawa sa kanyang braso. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan mula sa pakdikit ng balat nila. Ang hawa ay pamilyar. Ngunit ang puwersa sa likod nito ay bago. Humarap siya, at sinalubong siya nga mata ni Kenji na ngayon ay puno ng pinahalong pihati at galit. Hindi ka alis, mariing sabi nito, ang bawat salita ay mabigat at may diin. Hindi na ulit. Ang mga daliri nito ay lalong humipit sa kanyang braso, isang kadenang bakal na pumipigil sa kanyang pagtakas. Mag-usap tayo. Ang pagkakahawa ni Kenji sa braso ni Ara ay hindi pa nanais na manakit. Ito ay pakapit ng isang taong nalulunod. Sa loob ng 3 taon, para siyang palutang-lutang sa isang dagat ng kawalan at manggatanong. Ngayon, sa wakas, nasilayan niya ang pampang. At hindi niya ito bibitawan. Hinila niya si Ara. Hindi marahas ngunit may diin. Palayo sa parke. Hindi ito pumala. Marahil, alam din nitong hindi na sila maaring mausap sa gitna ng maraming tao. Si Leo naman, na kanina ay masayang naglalaro, ay tahimik na nakakapit sa lieng ng ina. Ang maliliit na mata nito ay puno ng pagtataka habang nakatingin sa kanya. Sa bawat sulyap ng bata, tila isang salamin ang nakatutok kay Kenji, isang salamin na napapakita ng kanyang sariling mukha. 3 taon na ang nakalipas. Isang maliit na coffee shop sa kanto ang naging kanlungan nila. Pinili ni Kenji ang pinakasulok na mesa, malayo sa bintana, malayo sa iba. Kailangan niya ng katahimikan. Kailangan niya ng nasagot. Nang makaupo sila, ang katahimikan ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Si Ara, abala sa pagayos ng upo ni Leo sa kanyang kandungan. Si Kenji, nakatitig lang sa kanila. Ang isip ay isang magulong bagyo. 3 taon. Ara. Ang boses niya ay basa, mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya pinansin ang waitress na lumapit. Ang buong mundo niya ay ang babaeng nasa harap niya at ang batang kamuhang-kamuha niya. 3 taon, ulit niya, mas malakas na ngayon. Isang umaga, gigising na lang ako na wala ka na. Walang sulat, walang tawag, walang paalam. Para kang bulan na biglang naglaho. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung ano ang nagawa kong mali? Hindi sumagot si Ara. Ang mamata nito ay nakatuon sa tasaang tubig na nasa mesa. Ang magadaliri ay marahang humahaplo sa likod ni Leo. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang siga o panunumbat. Ikinuyom ni Kenji ang kanyang makamao sa ilalim ng mesa. I deserve an explanation, kahit isang salita lang, Ara. Kahit paksinungalingan mo ako. Pero binigyan mo ako ngang wala. You left me with nothing. Sa wakas ay nagangat ito ng tingin. At sa isang saglit, nakita ni Kenji ang bakas ng dating Ara sa mga mata nito, malungkot, nangungusap. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay ang pakawala, isang malamig na pada ang muling humarang. May mga bagay na hindi mo na kailangang malaman, Kenji. Ang nga salitang iyon. Ang lamig. Ang distansya. Para siyang sinampal. Ang lahat ng sakit at pihati na inipon niya sa loob ng 3 taon ay biglang naalap at naging galit. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. Isang gabi sa isang mamahaling restaurant, nakaluhot siya sa harap nito, hawa ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. Ang luha sa mata ni Ara nun ay luha ng kaligayahan. Ang nito ay isang pangako ng habang buhay. Nasaan na ang babaeng iyon? Sino itong estrangherang nasa harap niya ngayon na kayang-kaya siyang saktan ng ganito? Hindi kailangang malaman? Sarkastiko siyang tumawa. Naglaho ang mapapangasawa ko 1 linggo bago ang kasal natin, at pagkatapos ng 3 taon, makikita ko siya sa isang parke na may kasamang
Bata! Ang tingin niya ay muling napunta kay Leo, na ngayon ay sumusulyap sa kanya ng may halong hiya at kuryosidad. Ang nga matang iyon, ang maliit na ilong, ang hugis ng labi. Imposibleng makamali. Siya ba ang dahilan? Tanong ni Kenji, ang boses ay nabago, mas seryoso, mas mapanuri. Kaya ka umalis. Dahil sa kanya. Nakita niyang natigilan si Ara. Isang bahagyang paninigas ng kanyang nabalikat. Isang saglit na pakatigil ng kanyang pahinga. Para kay Kenji, iyon na ang kumpirmasyon. Anak ko siya, hindi ba? Diretso ang tanong, walang paligoy-ligoy. Ang tanong na kanina pa kumakato sa kanyang isipan mula nang una niyang masilayan ang bata. Umiling si Ara. Ngunit ang pagiling niya ay mahina. Walang paninindigan. Kenji, please. Huwag na nating gawing komplikado ang lahat. Komplikado? Napasabunot si Kenny sa sariling buhok dahil sa frustrasyon. Ara, ang anak ko ay nasa kandungan mo, at sinasabi mong huwag nating gawing komplikado. Inilihim mo siya sa akin sa loob ng 3 taon. Ipinakait mo sa akin ang karapatan kong maging ama. Tumayo siya ka. Bitbit si Leo. Wala na tayong dapapag-usapan pa. Mayroon. Tumayo rin si Kenji. Ang boses ay umalingongaw sa loob ng coffee shop, dahilan para mapatingin ang ilang customer. Lahat ay dapat nating pag-usapan. Pero hindi na siya pinansin ni Ara. Mabilis itong naglakad papalabas. Ang bawat hakbang ay isang paktakas. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito sa pinto. Hindi na niya ito hinabo. Sa pagkakataong ito, hindi na. Dahil sa pagmamasid niya sa kanilang pag-alis, mas lalo niyang nakita ang katotohanan. Ang paraan ng paglalakad ng bata. Ang pagkahilik ng ulo nito. Makilos na pamilyar sa kanya dahil iyon ang makilos na nakikita niya sa salamin araw-araw. Ang pihati sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang matigas na bato ng determinasyon. Kung hindi niya makukuha ang sagot sa maayos na paraan, kukunin niya ito sa paraang alam niya. Umupo siyang muli. Kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts. Isang pangalan na sabay na bibigay sa kanya ng lakas at takot. Idinayal niya ang numero. Matapos ang 2 ring, sumagot ito. Isang boses na puno ng otoridad at lamig. Kenji? What is it? Huminga ng malalim si Kenji, ang kanyang mamata ay nakatuon sa labas ng bintana, sa daan kung saan nawala si Ara at ang kanilang anak. Ma, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ang desisyon. I found her. Isang sandaling tahimikan sa kabilang linya. At may anak kami. Agritita. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas nakakabingi, at puno ng hindi masabing panganib. Ang pag-uwi sa kanilang maliit na nirarentahang bahay ay parang paglalakbay sa isang minadong lupain. Bawat hakbang ni Ara ay mabigat, bawat paghinga ay kinakapos. Ang kapayapaang iningatan niya sa loob ng 3 taon ay gumuho sa loob lamang ng isang hapon. Ang mukha ni Kenji, ang natanong nito, ang sakit sa mga mata nito, lahat ay bumalik, parang isang masamang panaginip na nakatoto. Isinara niya ang pinto, ang mahinang kalabo nito ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng kanilang munting sala. Ibinaling niya ang atensyon kay Leo, na ngayon ay ligtas ng naglalaro nga. Kanyang malaruang sasakyan sa sahig. Ang inosenteng mundo ng kanyang anak ang tanging natitirang santuwaryo niya. At ipagtatanggol niya ito, kahit anong mangyari. Nagtimpla siya ng gatas para kay Leo at sinubukang ibalik ang normalidad sa kanilang paligid. Ngunit habang pinapanood niya ang anak, ang isip niya ay lumilipat. Ang huling masalita ni Kenji. At may anak kami. Alam niyang tinawagan nito ang ina. At alam niya kung ano ang kasunod niyon. Ang tanong na lamang ay hindi kung darating ba ang panganib, kundi kailan. Hindi niya na kinailangang mahintay ng matagal. Isang makintab at itim na sasakyan ang marahang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang Mercedes, ang modelo ay bago, ang kulay ay kasing itim ng gabi. Tila isang dambuhalang hayop na naligaw sa kanilang simpleng kalye, ang tinted na bintana nito ay nagtatago sa kung sino man ang nasa loob. Ngunit alam na ni Ara kung sino ito. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang maugat. Hinawakan niya ang kamay ni Leo at dinala ito sa maliit nitong silid. Dito ka lang muna maglaro, anak, okay, may bisita lang si mama. Hinalikan niya ito sa bago isara ang pinto. Bawat kilos niya ay kontrolado. Ngunit sa lublub niya ay nagwawala ang isang bagyo. Bumalik siya sa sala,
At sa tamang sandali ay may kumatok sa pinto. Tatlong marahan ngunit mariing katok. Hindi ito katok ng isang ordinaryong bisita. Ito ay katok ng isang taong alam na pagbubuksan siya. Huminga ng malalim si Ara bago buksan ang pinto. At naroon na siya. Si Doña Elena del Rosario. Nakatayo ito ron, balot sa isang eleganteng beige dress, ang buho ay perpektong nakaayos, ang nga alahas ay kumikinang kahit sa ilalim ng papalubok na araw. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang nga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat sulok ng kahirapan ng bahay ni Ara, mula sa nagbabalat na pintura sa dingding hanggang sa luma nitong sinelas. Magandang hapon po, sabi ni Ara, pinipilit itata ang boses. Hindi sumagot ang Donya. Naglakat lang ito papasok, na parabang pag-ari nito ang lugar. Ang mamahalin nitong pabango ay agad na pumuno sa maliit na espasyo, isang amoy na sumisimbolo sa yaman at kapangyarihang matagal na niyang tinalikuran. Iginala ni Doña Elena ang tingin sa kabuuan ng sala, ang kanyang malabi ay bahagyang nakakunot sa pakadusta. Hindi ito umupo. Sa halip, humarap ito kay Ara, at mula sa kanyang Hermes na bag ay may kinuha itong isang bagay. Isang checkbook at isang Montblanc pen. Maingat niyang inilapa ang isang blangkong seka sa ibabaw ng kanilang maliit na lamasang gawa sa kahoy. Ang puti at mamahaling papel ay tila isang insulto sa ibabaw ng lumang mesa. Punan mo, utos ng Donya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Kahit makano. Isulat mo ang presyo ng iyong katahimikan. Ang presyo ng iyong paglalaho. At pagkatapos, layuan mo ang anak ko. Napatingin si Ara sa tsika, pagkatapos ay sa mukhang babaeng kaharap niya. Ang parehong babae na nagbigay sa kanya ng mapakang litrato at magkasinungalingan 3 taon na ang nakalipas. Ang babaeng sumira sa tiwala niya at natula sa kanya palayo. Naramdaman ni Ara ang pamilya na takot, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong galit. Isang galit na isinilang mula sa pagiging isang ina. Dahan-dahan, itinula niya pabalik ang tsaka palapit sa Donya. Ang kanyang makamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay buo nang magsalita siya. Hindi nabibili ang katahimikan namin. Doña Elena. Isang bahagyang pataas ng kilay ang tanging reaksyon ng matandang babae. Ang malamig na ekspresyon nito ay biglang nawala, napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Isang ngiti na hindi abot sa mamata. Talaga? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng panunuya. Lahat ng tao ay may presyo, Ara. Marahil ay hindi mo palang alam ang presyo mo. Lumapit ito sa kanya, ang mamata ay nanilisit na ngayon. Ang boses nito ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang anak ko ay litong-litong ngayon. Nananaginip siya ang isang pamilya. Ng isang anak. Pero alam nating dalawa ang katotohanan. Tumigil ito sa harap niya, napakalapit na kaya niyang maamoy ang panganib. Kung hindi mo kayang protektahan ang anak mo sa akin, sabi nito, ang bawat salita ay parang lason. Paano mo siya poprotektahan sa mundong ito? Napaurong si Ara. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol kay Kenji. Ito ay tungkol kay Leo. Tumalikot na si Doña Elena at nagsimulang maglakad palabas. Huminto ito sa may pinto, hindi lumilingon. At binitiwan ang kanyang huling na salita. Pinakawalan na kita minsan, Ara. Huwag mo akong hintaying pagsisihan iyon. At tulad ng isang anino, naglaho ito. Iniwan si Ara na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Nanginginig, habang ang banta ay nanunuot sa hangin at sumisira sa huling piraso ng kanyang kapayapaan. Ang biyahe ni Ken ipabalik sa mansyon ng del Rosario sa Makati ay punong kaguluhan. Ang salitang niyang ina sa telepono ay umulit-ulit sa kanyang isipan, isang malamig na agos na sumusubok patayin ang nag-aalap na pag-asa sa kanyang puso. Mag-ingat ka, Kenji. Baka bita lang iyan. Bita. Ganon ba talaga ang tingin ng ina niya kay Ara? Ganon ba ang tingin niya sa sarili niyang apo? Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Doña Elena sa grand staircase. Ang mukha nito ay isang maskara ng peking pag-alala. Anak, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong nito, hinahawakan ang kanyang braso. Ma, nakita ko siya. Nakita ko ang bata, sabi ni Kenji. Ang boses ay puno pa rin ng pagkamangha. Kamuhang-kamuha ko siya, ma. Walang duda. Ay. Isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ina. Isang kislap sa mamata nito na hindi niya mabasa, ngunit mabilis din itong nawala. Ang isang mukha ay hindi sapat na patunay, Kenji. Ilang taon na ang nakalipas. Maraming maaring mangyari.
Ang babaeng iyon ay iniwan ka na minsan. Anong pumipigil sa kanya na saktan kang muli? Hindi ma. Iba ito. Paano naging iba? Ginangdo niya. Ang boses ay tumataas na. Ginagamit niya ang bata laban sa iyo. Hindi mo ba nakikita? Ito ay tungkol sa pera. Sa kapangyarihan ng pamilya natin. At ikaw. Dahil sa iyong marupok na puso. Ay nakpapautol sa kanya. Ang salitang ng kanyang ina ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. May bahid ng katwiran, ngunit salungat sa lahat ng nararamdaman niya. Ang koneksyon na naramdaman niya nang makita si Leo. Iyon ay hindi maaring maging isang kasinungalingan. Hindi, ma. Kailangan kong malaman ang totoo mula sa kanya, sabi ni Kenji, ang determinasyon ay muling bumabalik. Umiling siya at tinalikuran ang ina, bago pa siya tuluyang malason ng nga padududa nito. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa opisina. Ang isip niya ay may isang layunin. Nagmaneho siya pabalik sa San Mateo. Hindi sigurado kung ano ang kanyang sasabihin o gagawin. Ang alam niya lang ay kailangan niyang makita ulit si Ara. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa mga labi nito. Ipinat niya ang kotse sa di kalayuan at nahintay. At doon, nakita niya sila. Naglalakad si Ara sa bangketa, hawa ang kamay ni Leo. Kahit sa layo, kitang-kita niya ang paienga sa bawat hakbang ni Ara, ang pagmamahal sa paraan ng pahawa nito sa kamay ng bata. Biglang natapilo si Leo. Isang maliit na pakadapa. Bago pa man makakilo si Ara. Ang nga paa ni Kenji ay kusa ng gumalaw. Ang insting ang nakpatakbo sa kanya. Sa ilang malalaking hakbang, naroon na siya. At nasalo niya ang bata bago pa man ito tuluyang bumaksa sa semento. Okay ka lang, champion? Tanong ni Kenji. Ang boses ay nanginginig habang marahan niyang itinayo ang bata. Nag-angat ng tingin si Leo. Ang nga mata nito ay malaki at baylok, kaparehong-kaparehong ng sa kanya. Walang takot, tanging pagtataka. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Sa sandaling iyon, lahat ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay naglaho. Ang koneksyong ito. Ito ay totoo. Napatinggala siya kay Ara. Na ngayon ay nakatayo sa harap niya. Ang mukha ay isang magulong larawan ng gulat at takot. Kenji. Ara, please, sabi ni Kenji, ang boses ay malumanay na ngayon, puno ngang pagsusumamo. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig, nanginginig, kalimutan natin ang galit. Kalimutan natin ang nakaraan. Kahit sa sandaling ito lang. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit gaano kasakit. Ang kanyang pagsusumamo ay tila ang huling patak na nakpaapaw sa baso. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Ara. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Ang kanyang ngalabi ay nangini. Ang ngaluha ay nasimulang mamusa kanyang ngamata. Para siyang isang hayop na nasukol sa isang sulok, walang nang matakbuhan. Ang totoo? Tanong nito. Ang boses ay basag at puno ang pait. Gusto mong malaman ang totoo, Kenji? Tumango siya. Ang puso niya ay kumakabo ng napakabilis, naghahanda sa anumang sasabihin nito. At doon, sa gitna ng isang ordinaryong bangketa sa San Mateo, binitiwan ni Ara ang isang sigaw na yumani sa buong mundo ni Kenji. Isang sigaw na namula sa kaibuturan ng isang pusong pagod na pagod ng magtago. Gusto mo ang totoo? Heto ang totoo. Ang maluha ay sunod-sunod ng pumata sa kanyang napisngi, ngunit ang mata nito ay naapoy. Hindi mo siya anak, Kenji. Hinding-hindi mo siya naging anak. Ang salita ay parang manggabala na tumama sa dibdib ni Kenji. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang manggabaga. Napabitaw siya sa kamay ni Ara, na parang isang hakbang. Ang ingay ng kalye ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso na paulit-ulit na sinasaksak ng nga salitang iyon. Hindi mo siya anak. Tinitigan niya si Ara. Hindi niya nakita ang desperasyon sa likod ng mga salita nito. Ang nakita lang niya ay isang babaeng handang sabihin ang pinakamasakit na kasinungalingan para lang itulak siyang palayo. Hinding-hindi mo siya naging anak. Tumingin siya sa bata, na ngayon ay nakakapit na sa binti nga ina, takot sa sigaw na narinig. Nakita niya ang sarili niyang mukha. Isang malinaw, hindi may kakailang refleksyon. At naniwala siya sa nakikita ngang kanyang nga mata, hindi sa naririnig ngang kanyang nga tainga. Ang pagsusumamo sa kanyang puso ay namatay. At ang napalit ay isang malamig at matigas na galit. Para sa kanya, ang sigaw ni Ara ay hindi sigaw ngang katotohanan.
Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ang sigaw na iyon ay umalingaw sa isipan ni Ara habang halos kalatkarin niya si Leo Pawi. Paksara niya ngang pinto, napasandal siya rito, ang dibdib ay humahabol sa hininga. Nangingini ang kanyang kamay. Ano ang nagawa niya? Sa isang desperadong sandali, binitiwan niya ang isang katotohanang binalot sa isang mas malaking kasinungalingan. Oh, hindi nga ama ni Leo si Kenji. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi niya, sa galit at pait sa kanyang boses, alam niyang hindi ito naniwala. Ang nakita ni Kenji ay hindi isang babaeng nagsasabiing totoo, kundi isang babaeng gumagawaing kwento para saktan siya. Lalo lang niyang pinatigas ang puso nito. Lalo lang niyang ginawang mas komplikado ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nangingini na idinayal ang numero ni Bella, ang kaisa-isa niyang kaibigan at karamay. Nang sumagot ito, hindi na napigilan ni Ara ang pag-ibi. Bella. Ara, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Bakas ang pag-alala sa boses ng kaibigan. Ikinuwento niya ang lahat, ang paghaharap nila ni Kenji, ang pagsusumamo nito, at ang kanyang kakilakilabot na sigaw. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago nagsalita si Bella, ang boses ay seryoso. Ara, pakakataon mo na to. Kailangan mo nang sabihin ang buong katotohanan. Tungkol kay Kian. Hindi. Mabilis na sagot ni Ara, pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko pwedeng sirain ang pangako ko sa kanya. Bella. Ipinangako kong poprotektahan ko ang pangalan niya. Ang alaala niya. Paano mo siya poprotektahan kung mawawala naman sa iyo si Leo? Maring sagot ni Bella. Ara, gumising ka. Hindi ito ang paraan. Ang pagsasabing ang totoo ang tunay na mabibigay ng protection sa inyo ni Leo. Ngunit ang isip ni Ara ay sarado na. Ang pangako niya kay Kian ang tanging bagay na kinakapitan niya. Ang isuko iyon ay parang pagsuko na rin sa huling piraso ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan, dumating ang unang salvo ng digmaan. Isang motorcycle courier ang huminto sa tapat ng bahay nila, may dalang isang malaki at makapal na brown envelope. Walang pangalan ang nakpadala. Tanging ang pangalan at address niya lang ang nakasulat. Nangini ang makamay ni Ara habang tinatanggap ito. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, pinunit niya ang selyo. Ang unang nahulog ay isang liham. Galing sa isang kilalang law firm sa Makati. Ang legal na termino ay tumalon mula sa papel, mga salitang hindi niya lubos maintindihan ngunit ang ibig sabihin ay malinaw na malinaw, isang bantangang formal na habla para sa kustodya ni Leo. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng liham ay may isa pang folder. Nang buksan niya ito, isang dokumento na may logo ng isang kilalang laboratorio ang bumungat sa kanya. DNA paternity test result. Ang mata niya ay mabilis na hinanap ang pinaka-importanteng bahagi. At naroon, nakabold at hindi may kakaila. Probability of paternity. 99.99%. Nabitawan niya ang papel. Nakalat ang ito sa sahi na parang maputing dahon sa taglagas. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na binalot sa anyong aham at katotohanan. Paano? Paanong nangyari ito? Ngunit alam niya ang sagot. Kapangyarihan. Ang pamilyang Del Rosario ay kayang bilhin ang lahat, pati na ang katotohanan. Habang nakatitis siya sa nakalat na papel, bumukas ang kanyang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Elena, ngunit hindi na ito ang babaeng puno nga pagbabanta kahapon. Ang donya na pumasok ngayon ay may isang ngiting tagumpay sa kanyang labi. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamaliit habang tinitingnan niya si Ara na tila isang basahang nakalukmok sa sahi. Itinuro nito ang mapapel gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Nakita mo na? Tanong nito, ang boses ay kalmado at puno ng kadumpay. Nasa akin ang lahat, Ara. Ang ang kapangyarihan, at ngayon, lalo nitong idiniin ang sapatos sa resultang ang DNA test, ang patunay. Lumuhod ito para mapantay ang kanilang mga mata. Ang ngiti ay lalong lumapat. Ano ang mayroon ka? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Wala na siyang lakas. Ano nga ba ang mayroon siya? Isang katotohanang walang sinuman ang maniniwala. Isang pangakong sumisira sa kanyang kinabukasan. Tumayo na ang donya at tumalikot. Maimpake ka na. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Dahil sa susunod na makita tayo, sa korte na. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pang muli ang apo ko. Nang marinig niyang sumara ang pinto,
Doon na tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Napasandal siya sa pada at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mamata ay blanko. Nakatiti sa kawalan. Kinuha niya ang papel na may resulta ng DNA test. Ang manumerong 99.99% ay parang sumasayaw sa kanyang paningin. Tinatawanan ang kanyang kahinaan. Lahat ay nawala na. Ang kapayapaan, ang pag-asa, at ngayon, ang kanyang anak. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-anting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ang luha ang pumata sa papel, binubura ang huling kasinungalingan na siyang tuluyang duduro sa kanya. Ang sahig ay malamig sa ilalim ng kanyang ngapalat. Ang pirasong ng papananakalat sa paligid ni Ara ay parang puting lapida, mga tanda ng kanyang pagkatalo. Ang bawat salita, bawat numero sa peking resulta ng DNA test, ay isang pako na lalong nabaon sa kanya sa kawalan ng paasa. Wala na. Ito na ang katapusan. Paano siya lalaban sa isang dambuhalang kayang balututin ang katotohanan ayon sa kagustuhan nito? Paano niya ipatatanggol ang kanyang anak kung ang mismong batas at agam ay kaya nilang bilhin? Napatingin siya sa pintong kwarto ni Leo. Mula sa siwang sa ilalim, may liwanag na nagmumula. Naririnig niya ang mahinang tunog ng kanyang anak na naglalaro, payapa at walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa mundo ang kanyang ina. Para kanino ang labang ito? Para sa kanya. Para kay Leo. Ngunit paano? Sa gitna ng kanyang pagkalugmo, ang mata niya ay napatpat sa isang sulok ng kanilang munting sala. Nandun, sa ilalim ng isang mesita, ang isang maliit na baw na gawa sa kahoy. Simple lang ito, walang barnis, at medyo maalikabok na. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong buksan. Ito ang kanyang pinakatinatagong yaman. Ang kahon ng maalaala ni Kian. Dahan-dahan siyang tumayo, ang magabinti ay tila walang lakas. Lumuhod siya sa harap ng baw. Hinaplos niya ang takip nito, at parang hinahaplos niya ang isang nakaraang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Nang buksan niya ito, isang pamilya na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ang lumang papel at ng pinatuyong bulaklak. Sa loob, naroon ang kanilang mundo. Isang tiket sa sinamula sa una nilang panunod. Isang tuyong bulaklak ng sampagwita na ipinusot nito sa kanyang tenga. At ilang malitrato. Kinuha niya ang isa. Isang larawan nilang dalawa na nakaupo sa isang bangketa, kumakain ng fishbowl. Makamuhang makamuha sila ni Kenji, ngunit ang mata ni Kian ay iba. Mayroong isang hindi may paliwanag na lembing at kapayapaan sa magkatingin nito, isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ni Kenji na laging may anino ng bigat ng kanyang apelido. At kasabay ngitrato, bumalik ang isang alaala. Ang silid nege ospital ay maputi at malamig. Ang tanging kulay ay nagmumula sa sikat na araw sa bintana at sa mga mata ni Kian. Na kahit nanghihina ay puno pa rin na pagmamahal. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mas payat na, mas malami. Ara, bulong nito. Hirap sa bawat pahinga. Pangako. Huwag kang magsalita, Kian. Magpagal ka. Sabi niya, pinipigilan ang mga luha. Umiling ito. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa malabi. Pangako mo sa akin. Huwag mo nang bubuksan ang nakaraan. Hayaan mo na silang manahimik. Ang pagkakaroon ko, isang pagkakamali lang sa kanila. Ayokong maging dahilan pa ako ng sakit. Lalo na sayo. Pero paano tayo? Paano ang anak natin? Tanong niya. Ang boses ay basa na. Mahalin mo siya. Sagot ni Kian. Isang butil nga luha ang pumata mula sa mata nito. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. At hawak mo siyang hahayaang madamay sa dilim ng pangalan ko. Iyon lang. Iyon lang ang hiling ko. Ad. Ang pangakong iyon ang naging rihas na nakulong kay Ara sa loob ng 3 taon. Ang pagprotekta sa alaala ni Kian ay nangahulugang pagtatago sa katotohanan. Ngunit ngayon, ang mismong katahimikan na iyon ang ginagamit na sandata para kunin sa kanya si Leo. Ang pagprotekta niya sa pangalan ni Kian ay siya na palang sisira sa kinabukasan ng anak nito. Ibabalik na sana niya ang malitrato nang may mapansin siyang isang bagay sa ilalim ng baul. Isang sobre na medyo naninilaw na. Nakasulat sa harap nito ang kanyang pangalan, isinulat sa pamilya na sulat kamay ni Kian. Sa ibaba, may isa pang pangungusap, basahin mo kapag kailangan mo ako, pero wala na ako. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng mas mabilis. Ito na marahil iyon. Ito na ang sandali. Nangingini ang makamay na binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang pirasong papel,
maingat na tinupi. Mahal kong Ara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ibig sabihin nagisa ka na. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung iniwan kitang mag-isa sa isang mundong hindi laging mabait. Isinulat ko ito dahil alam kong darating ang araw na maguguluhan ka. Gagamitin mo ang pangako mo sa akin bilang kalasa at bilang kulungan. Ara, pinalaki ako sa anino. Itinago ako na parang isang madilim na sekreto para protektahan ang pangalan ng pamilya. Nakita ko kung paanong kayang sirain ng pangalan na iyan ang lahat ng maganda. Nakita ko kung paano nito binago ang kapatid ko. Ayokong manjari iyon sa anak natin. Kaya pakinggan mo ako. Ang pangako mo sa akin ay hindi para manahimik ka habang inaapakan kanila. Ang pangako mo ay para mahalin ang ating anak. At kung ang pagmamahal na iyon ay nangangahulugang kailangan mong lumaban, lumaban ka. Huwag mong hayaang gamitin ng kadiliman ng pamilya ko ang pangalan ko para saktan ka. Ang paibig natin ay liwanag. At ang anak natin ang patunay ng liwanag na iyon. Huwag mo siyang hahayaang balutin ng kanilang dilim. Maging matapang ka, mahal ko. Ipaglaban mo ang iting liwanag. Nagmamahal magpakailanman. Kian. Nang matapos basahin ni Ara ang sulat, ang mga luhang kanina'y dala nga kawalan ng pag-asa ay napalitan ng mga luhang nga kalinawan. Isang mabigat na tini ang tila nabuno sa kanyang dibdib. Hindi niya sinisira ang kanyang pangako. Sa katunayan, sa paglaban niya, mas lalo niya itong tinutupad. Ang apoy na matagal nang natutulo sa kanyang puso ay muling nakalab. Ang takot ay napalitan ng isang matigas at matatak na determinasyon. Tumayo siya. Hindi na siya ang babaeng nakalukmo sa sahig kanina. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang madaliri ay hindi na nangingini. Hinanap niya ang numero ni Kenji. Walang pag-alinlangan. Walang takot. Pinindot niya ang call button. Nang sagutin nito sa kabilang linya, hindi na niya ito hinintay pang magsalita. Huminga siya ng malalim, at ang boses na lumabas sa kanya ay kalmado, kontrolado, at puno ngang bakal na hindi pa naririnig ni Kenji kailanman. Kenji, pumunta ka dito. May kailangan kang malaman tungkol sa pamilya mo. Tungkol sa kapatid mo. Ang masalita ni Ara sa telepono ay parang isang misteryosong pako na bumaon sa isip ni Kenji. Tungkol sa kapatid mo. Anong kapatid? Nag-isa siyang anak. Isa na naman ba itong laro? Isang despradong hakbang mula sa isang babaeng nasusuko na. Ngunit may kung anong kakaiba sa tono nito. Isang kapanatagan, isang bigat na hindi niya narinig dati. At dahil doon, nagmaneho siyang muli pabalik sa San Mateo. Pumasok siya sa maliit na bahay. Handa sa isa na namang madramang komprontasyon. Ngunit ang bumungat sa kanya ay hindi ang umiyak at despradang Ara na huli niyang nakita. Ang babaeng nakatayo sa sala ay kalmado, ang mata ay malinaw, at may hawak na isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Umupo ka, Kenji, sabi nito, ang boses ay matatag. Umupo siya sa silya, ang kanyang puso ay maingay na kumakabo sa pag-abang. Hindi naksalita si Ara. Sa halip, binuksan nito ang kahon at inilapa sa mesa ang ngalaman nito, isa-isa. Mga litrato. Kinuha ni Kenji ang isa. Isang lalaking kamuhang-kamuha niya, nakangiti habang inaabayan si Ara sa harap ng isang tindahan ng fishball. Pero hindi siya iyon. Ang ngiti. Ang mata. Mayroon itong kapayapaan na alam niyang hindi kailanman naging kanya. Sino to? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Siya si Kian, sagot ni Ara, ang mata ay nakatuon sa litrato. Ang kakambal mo. Tumawa si Kenji, isang tawang walang saya. Ano to Ara? Isang pelikula. Wala akong kapatid. Lalo nang wala akong kakambal. Sa halip na sumagot, inabot ni Ara ang isang naninilaw na sulat. Basahin mo. Kinuha niya ito. Ito ay sulat ng isang lalaki para kay Ara. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap tungkol sa pag-ibig nila, sa dilim ng Pamilya del Rosario, sa isang anak na simbolo ng kanilang liwanag, ang pagtawa ni Kenji ay dahan-dahang namatay. Ang kanyang mundo ay nasimulang gumuho. Ipinanganak kaming pareho, pagsasalaysay ni Ara, ang boses ay malumanay na ngayon, puno ng alaala. Ngunit si Kian ay may malubhang sakit sa puso mula pa kabata. Para sa ina mo, siya ay isang kahinaan. Isang mansa sa perpektong pangalan ng mga Del Rosario. Kaya itinago siya. Pinalaki siya sa probinsya. Sa isang malayong kamaanak, malayo sa matang publiko.
Malayo sayo. Isang buhay na sekreto. Ang hangin sa sili ay tila nawala. Napatingin si Kenji sa kanyang mga kamay, na ngayon ay nangingini na. Isang kakambal. Isang kapatid na hindi niya alam na nabuhay. Nang iwan kita, patuloy ni Ara, winasa ako nga kasinungalingan ng ina mo. Akala ko, isa kang halimaw. Sa gitna ng pakasira ko, nakita kami ni Kian. Nakataon lang. Sa una, akala ko ikaw. Pero nang magsalita siya, nang makita ko ang mamata niya, alam kong iba siya. Minahal niya ako sa paraang alam kong hindi mo kaya. Minahal niya ako ng walang anino ng pag-alinlangan, ng walang bigat ng isang apelyido. Ang bawat salita ni Ara ay isang piraso ng isang palasipan na ngayon ay nabubuo sa isipan ni Kenji. Ang lahat ng mga tanong. Ang lahat ng mga blangkong espasyo. Ngayon ay nakakaroon ng kasagutan. Si Leo. Bulong niya, hindi makatingin kay Ara. Anak namin siya, kumpirma ni Ara. Namatay si Kian dahil sa sakit niya ilang buwan matapos isilang si Leo. Ang huling hiling niya ay manahimik ako. Nahuwa ko na siyang gagawing isyu sa pamilya niyo. Akala ko, sa pananahimik ko, pinoprotektahan ko siya. Pero mali pala ako. Ang pananahimik ko ang ginagamit na sandata ng ina mo para saktan ang anak niya. Sa wakas, naangat ng tingin si Kenji. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Hindi luha ng galit, kundi luha ng isang napakalalim na pagsisisi at sakit. Pagsisisi para sa hindi niya pagtitiwala kay Ara. Sakit para sa isang kapatid na hindi niya nakilala, at sa isang pamangkin na pinakaitan niya ng kapayapaan. Ang lahat ng galit niya ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakakawasa na realisasyon sa kung anong klaseng halimaw ang sarili niyang ina. Tumayo siya, ngunit hindi para umalis. Lumuhod siya sa harap ni Ara. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basak sa pagigbi. Ara, patawarin mo ako sa lahat. Sa hindi ko pakikinig. Sa hindi ko pagtitiwala. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong bulagin akong galit ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani bago naksalita si Ara. Tumayo ka, Kenji. Peguwi ni Kenji sa mansyon, isa na siyang ibang tao. Ang lalaking laging yumuyuko sa kanyang ina ay wala na. Ang humarap kay Doña Elena sa sala ay isang lalaking ang mata ay nag-apoy sa katotohanan. Sinungaling ka, sabi niya, ang boses ay malamig at matigas. Natigilan ang Doña. Anong pinagsasasabi mo? Alam ko na ang lahat sabi ni Kenji, inilapa sa mesa ang mga litrato ni Kian. Tungkol sa kapatid ko. Tungkol sa ginawa mong patatago sa kanya na parang basura para lang mapanatiling malinis ang pangalan natin. Namutla si Doña Elena. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Kenji, nakita niya ang takot sa mamatangang kanyang ina. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Ang pamilya. Depensa nito. You didn't protect the family name. Sigaw ni Kenji. Ang galit at sakit na naipon ay sumabo. You destroyed a family. Sinira mo ang buhay ng sarili mong anak. At sinubukan mong sirain ang buhay ng isa pa. Ang pag-ibig mo sa pangalan na yan, sa pera, sa kapangyarihan, yan ang sumira sa ating lahat. Tumalikot si Kenji. Tapos na ako Tapos na akong maging sunod-sunuran sa'yo. Huminga siya ng malalim. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko para subukang itama ang pagkakamali mo. Para alagaan ang pamangkin ko. Para siguraduhing mararamdaman niya ang pagmamahal na ipinakait mo sa ama niya. Ilang buwan ang lumipas. Sa maliit na hardin sa likod ng bahay ni Ara, masayang nahahabulan sina Kenji at Leo. Ang tawangang bata ay malaya at masigla. Si Ara, nakaupo sa isang bench, ay pinapanot sila, isang tunay na ngiti ang nasa kanyang ngalabi sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Teka lang, champion, pagod na si Tito, sabi ni Kenji, naupo sa damuhan habang humihingal. Lumapit si Leo at niyakap siya. I love you, Tito Kenji. Ngumiti si Kenji at ginulo ang buhok ng bata. Tito Kenji loves you too. Nag-angat siya ng tingin at natama ang nga mata nila ni Ara. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang nga tingin, mayroong isang pangunawa. Isang papapatawad. At isang pangako, hindi ngang isang pag-ibig na nagbabalik, kundi ngang isang bagong pamilya na nabuo mula sa maabongang kasinungalingan, pinaktibay ngang masakit ngunit mapapalayang katotohanan. Isang bagong simula. At dito po natatapos ang kuwento ng dalawang muka ng pag-ibig. Ang kuwento ni Ara, Kenji, at ng isang pag-asang isinilang mula sa katotohanan.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha ni Ara, at sa bawat pagtibok ng pusong naguguluhan ni Kenji. Isang karangalan ang samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Nais kong lumihang ang isang salaysay na hindi lamang tungkol sa kilig at pihati, kundi tungkol din sa tibay ng isang ina at sa kapangyarihan ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Sapagkat ang tunay na paibig, kung minsan, ay matatagpuan sa pinakamapait na pagpapatawad. Ang tunay na katapangan ay hindi ang pagtatago sa dilim, kundi ang paghahanap ng lakas upang humarap sa liwanag. At ang pag-asa, tulad ni Leo, ay laging may sisilang mula sa isang pusong handang magmahal muli. Nais ko pong marine ang inyong maasaloobin. Anong aral ang inyong napulot? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumata sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong magkomento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ito po ang inyong abang lingkod na manunulat, laging napapasalamat sa inyo.